Yes, at thank you so much sa pag-papaunlak dito sa panayam. So, yun nga, nabanggit natin kanina, ito nga panukalan na trimester system no sa basic education mula kindergarten hanggang hanggang grade 12. At ano po ang masasabi ko dito ng Alliance of Concerned Teachers, ang grupo ng mga kaguruan dito sa panukala na ito, ma'am? Sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers, nagsagawa po kami ng survey. At katulad po ng marami pang mga polisiya, pinakamahalaga na component po talaga ay yung konsultasyon. Lalo po sa amin, sa bahagi ng mga guro, dahil hindi pa po kami nakukonsulta, no? Sa unang pakayag ng Department of Education ay full implementation na po ito sa darating na school year. Pero mukhang kanina, no, kumabig ng kaunti at magkakaroon pa raw po ng mga konsultasyon, no. Importante po ito, lalo na yung ating mga guro ang pangunahing mag-i-implement nito. We are in the forefront, no, doon sa service ng education. At maraming mga agam-agam at tanong dito, no. Ang unang-una dyan, syempre, yung pagbabago hinggil doon sa mga technicalities na sa usapin ng paano ito hahatiin sa mula doon sa four grading periods, gagawin na lamang itong 3 at may kaakibat ito na mga kaukulang mga adjustment, no, lalo doon sa aming mga grading systems, yung aming mga lessons, no, at pinaka-importante na hindi talaga maisangkalan dito yung wellness din ng ating mga guro, no. While nabasa po namin yung proposal ng DepEd, ang sinasabi po sa kanilang proposal ay tutugon ito doon sa pagiging overwork at overloaded ng mga teachers natin, no. Gusto naman namin 'yon na dapat ay makatugon ito doon sa matagal ng panawagan natin na maibsan, no, yung pagiging overwork ng ating mga guro. At while sinasabi na ito yung magbibigay ng solusyon doon sa problema ng pagiging overwork ng mga teachers, pangunahing hiling din talaga namin na madagdagan naman yung mga non-teaching personnel. At syempre, anumang pagbabago yan, whether it's curriculum or calendar, importante pa rin ma-address yung mga basic natin kailangan sa eskwela. Yung kakulangan natin sa classroom, teaching and non-teaching personnel, syempre yung sakot at benepisyo ng mga guro rin. Yes, ma'am. Pero sa tingin po ninyo, panukala ko na ito na pagbabago ng sistema, sa tingin po ninyo makakatulong talaga ito doon sa current no situation natin, like yun nga yung maraming mga particularly no sa mga kaguruan na dahil sa dami no ng mga trabaho na nakaatang sa mga guro, nakakaapekto ito sa kanilang pagtuturo. Sa tingin po natin matutugunan kaya yung ganyan ng sitwasyon, ma'am, dito sa panukala na ito? Well, in paper po, sa proposal ng DepEd, ang sinasabi mula nga dun sa 4 na beses kaming naggagrado, 4 na beses kami na gumagawa ng paperworks, mababawasan ito. Pero ang pangamba nga po namin dyan ay yung period of adjustment, kung full implementation ito this coming school year, ay baka kukulangin, no, yung araw para dun sa paghahanda doon sa bahagi ng ating mga guro. Katulad nung iba pang mga policies na in-implement, kapag kagyat, kapag agad-agad ay nagkakaroon tayo ng problema sa field. At yan din naman yung ikinatatakot at pinapangamba ng ating mga guro, no. Ang sinasabi rin po ng ating mga teachers, baka po pwede rin talaga na yung konsultahin ay hindi lang yung aming mga bosses, yung mga principal and school heads, baka from the rank and file din sana, no, ay makonsulta rito. Lalo sa amin, kami mga unions no, mga teachers unions, pero hindi pa nakukonsulta rito, no. Ang sinasabi naman po sa batas ay may legal na batayan yung pagkonsulta sa aming mga teachers union kasi we represent teachers. So hanggang ngayon wala pang kumbaga wala pang abiso regarding sa consultation, although yun nga kanina is parang may pronouncement no ang Palasyo ng Malacanang na suportado yung konsultasyon dito sa panukala na ito, ma'am. So wala pang koordinasyon sa union ho ninyo, sa samahan ho ninyo, ma'am. Ayan, hinahamon din natin yung Department of Education na at sinasabi nating bukas yung Alliance of Concerned Teachers sa anumang consultations, dialogue para marinig din po yung aming panig. At sa bahagi na nga namin, nagsimula na kami doon sa consultation din sa aming mga miyembro. Nag-conduct kami online, face-to-face ng mga consultations para marinig din yung mga suggestion din ng ating mga teachers.
So, kung sakali, ano yung mga pangunahin din na ilatag ko natin sa mangyayari kung magkakaroon ho ng consultation regarding ho dito sa panukalan na ito, ma'am? Unang-una, gusto naming malaman ano nga ba yung mangyayari doon sa 6 to 10 days na sinasabi nila na enrichment block, yung mga gagawin doon during that time na kasama nga dito yung mga in-service training, yung mga co- and extracurricular activities, yung ating mga paperworks, yung pag-grades, etc. no, para mabigyan daw ng pagkakataon na magkaroon ng wellness, di umano, no, yung mga teachers natin. Kaya yun, yung mga gagawin during that 6 to 10 days period. Pangalawa, papaano namin hahatiin halimbawa yung mga lessons namin na mula doon sa 4. Siyempre may adjustment yun no? Gagawin mong 3 na lang, papaano pagsasama-samahin yung mga lessons. Siyempre it comes with new teacher's guide, new mga mga learning materials na naman dun sa mga bata natin, etc. At yung pagbabago ng grading system. Magbabago ba yung criteria dahil 3 hati na lang? Magbabago ba halimbawa ng mga forms? Kasi yan yung isang mabigat sa amin yung forms na ginagawa ng mga teachers natin para sa kaalaman din ng mga nakikinig. Hanggang ngayon nagmamano-mano pa yung mga teachers natin na sinusulat yan sa mga report card at napakarami pang forms going to Form 137. Tapos mano-mano ring binabasa, no? Isa yun sa mga pabigat din sa amin. At marami pang mga questions. Sa tingin ko, masusolusyon na naman yan sa pag-uusap. Mm. Yes, ma'am. So, pero sa ngayon ho, yung kasalukuyan ng sistema or kasi ito nga yung may mga ganito ng pag-aaral na parang medyo nagkakaroon ho talaga ng issue no sa ano po no sa proficiency sa when it comes sa literacy issue no sa mga mag-aaral. Ano po yung nakikita natin na pangunahing reason kung bakit may mga ganyan ho na lumilitaw ho ng mga issue lalo na no, sa usapin ng kalidad ng edukasyon. Kung Ma'am. kami po yung tatanungin, itong EDCOM 2 report kung saan sinasabi talaga no na napakababa na no level of proficiency ng ating mga estudyante. Grabe no, yung 0.4%, ibig sabihin 7 out of 1,000 students natin hindi naabot yung proficiency level dun sa ating senior high school from 30% dun sa grade 3. Napakalala po nun. At para sa amin, sa pagsusuri namin, binunga na ito nung dekada-dekada ng state abandonment talaga, yung matagal na kapabayaan doon sa chronic underfunding natin. Ang dami po kasi talagang kakulangan no? Kung yung teacher, kahit napakahusay nga, pero yung tinuturuan niya ay lalampas talaga sa 50, no? Kahit siguro sa Tugigaraw, problema to ng mga teachers. Hindi lang pagtuturo yung ginagawa namin. Kahit yung mga admin work ginagawa namin and even clerical tasks. Kasi nga, kulang nung ating mga non-teaching personnel. At yung classroom, hindi ko talaga ma-imagine yung isang report ng EDCOM 2 na ang sinasabi dun sa 165,000 classroom na malala na, yung 51,000 pala dito ay for condemnation na. Ibig sabihin, hindi na po yan magagamit for the next years. So, kailangan yan i-rehabilitate. Pero 27,000 lang po ang ipapatayo. Baka for leasing program pa kasi uupa daw yung DepEd no ngayong taon na ito no. So, ang lala ng problema, no? At binunga na po yan nung matagal na at dekada-dekada ng pagpapabaya doon sa kailangan natin. Kumbaga, nagpatong-patong na, no, na problema na ngayon ay pinapasan pa rin ng ating mga estudyante. So ngayon ang doon sa pondo ngayong 2026 pinaka ano po nangunguna no ang DepEd no sa may pinakamataas na allocation. So at least kahit papaano nakita ng pamahalaan at ano yung nakikita natin na posibleng naging may impact kaya ito, ma'am. Kaya din po nakabantay yung Alliance of Concerned Teachers dun sa pag-implement nitong historic, makasaysayan na 1.3 trillion na budget para sa edukasyon dahil makasaysayan din naman talaga no yung nangyari no na
kapabayaan dun sa ating education system. No? Systemic talaga yung problema na ito sa ating edukasyon, kaya it needs urgent and aggressive solution mula dun sa ating pamahalaan. Ang isa dun sa mga binabantayan natin, syempre dahil Alliance of Concerned Teachers kami, ang gusto natin talaga yung ma-address yung welfare ng teacher sa usapin nung sahod. Kasi mukhang sa EDCOM to report kahit na 900 pages yan, no? Ay wala doon yung rekomendasyon na dagdagan yung sahod at benepisyo ng teachers natin. At yun yung hinahanap natin. Pangalawa, yung pagpapagaan po talaga ng ating mga loading, yung teaching overload natin, yung workload na hindi lang pagtuturo ang ginagawa ng teacher kahit yung mga iba pang mga task, kailangan talaga madagdagan yung ating mga teaching personnel, even yung teaching personnel. Sinasabi nga po sa report, di ba, na marami pong teacher ang hindi po nagtuturo ng kanilang major at hindi naman natin masisisi yung mga teacher natin kasi nga yun lang yung available item at hopefully ma-address po yan dahil meron nga tayong dagdag na pondo at yung expanded career progression na rin. Mm. Pero ano sa ngayon, ma'am, kasi 'di ba may order noon na yung mga guro ay or kukuha ng mga yung mga non-teaching personnel na sila yung tatangan no dito sa admin works at para mabawasan yung load no ng mga teachers. Sa ngayon, ano yung kumusta ho yung nakukuha ninyo na report or mga impormasyon kaugnay dito? Talagang nasusunod po ba ito or ganun pa rin? Hanggang papel lang? Oo. Oo nga no? Katulad din nung DepEd order na nagtatanggal daw ng admin task na, sa amin. Wala nga ito sa loading namin pero dahil wala pong dagdag na items for our admin officers, clustering pa ngayon. Ibig sabihin yung isa po natin na admin officer ay naghahati dun sa mga paaralan, 2 hanggang 3 no, na paaralan yung hinahandle niya. So medyo mabigat yun sa kanya. Kaya ang nangyayari, teacher pa rin yung may pasan ng ilang mga gawain, no? Wala namang sapat na bilang ng guidance counselor, ng registrar, ng ating mga nurses, kaya clinic teacher pa rin, no, yung mga nasa mga clinic natin. Swerte nga kung may clinic pa, no? So ganun yung itsura doon sa ating mga eskwelahan. Mas mas bumigat pa dahil hindi yun nabawas doon sa kanyang loading. So yun yung problema kaya panawagan talaga namin yung urgent ma-address yung mga kakulangan na ito. We are rooting for a 1.3 trillion pesos, 'di ba? At dapat maging makatulong talaga ito. At kaya din kasama yung mga teachers natin sa panawagan na yung pera sa korupsyon ay dapat na mapunta sa edukasyon kasi ang dami-daming pera sa korupsyon pero nagtitiis yung mga estudyante natin at mga guro sa ganitong kalagayan sa eskwela. Anyway, sige, thank you so much, ma'am. Ano ang nais pa rin natin na ipaabot sa ating mga nakikinig dito sa Region 2 at sa bahagi ng Cordillera? Go ahead, ma'am. Sa mga guro po at sa mga nakikinig, ang mga guro po natin ay talagang seryoso at determinado ngayon sa tuloy-tuloy na laban for 2026. Panawagan po namin yung dagdag na budget sa edukasyon. Siyempre, yung pangunahing laban namin ngayon ay yung dagdag na sahod at benepisyo sa ating mga guro. Tinaasan na po ng sahod yung ating military and uniform personnel. Dapat sumunod na yung ating mga guro. Panawagan po namin ay 50,000 na entry level para sa Teacher 1. 36,000 naman para dun sa ating salary grade 1. At syempre, ang pinaglalaban naman po ng Alliance of Concerned Teachers ay para sa kinabukasan naman ng ating mga estudyante. Okay. Anyway, thank you so much po, ma'am, at magandang gabi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Magandang gabi din po.